typically yung mga mainit na countries like Philippines. So, leptospirosis, kaya leptospirosis because it is caused by Leptospira importans. Yun yung name ng bacteria causing leptospirosis. It's a spiral, Leptospira spiral bacteria, so parang letter S. Okay. Um, it the spirochetes, the spiral bacteria can cause infection not only sa rats, but also in birds, cats, dogs, wild animals, and even reptiles. Pero the common animal causing infection to humans is the rats. Siya yung principal na nagpo-cause ng infection to the humans. Okay? Madaming rats. Tapos nakukuha natin yan sa ihi nila eh. So, pag may baha, syempre, kahit saan na napupunta yung ihi nila. But aside from that, yung incidents na yan na mataas ang cases during baha-baha, second is yung even mga farmers. Because sila yung exposed sa soil. So, it's not only water. So, it's also the soil. So, kapag contaminated, ibig sabihin, pag yung rats, di ba, pag madaming rats, may ihi sila sa soil. So, if you are exposed to that, pag may sugat ka, you can get that leptospirosis. So, agricultural workers. Third is even yung mga veterinarians. So, proper handling ang kailangan. Okay? What will be the third? So, pag may sugat, doon sila pumapasok yung mga bacteria na yun. So, ano yung mga signs and symptoms? Ito medyo mahaba. So, for paano nagpe-present? So, in patients who comes in with flu-like symptoms, yung akala mo lang may fever, sakit yung katawan, gano'n, we always make sure na walang exposure or hindi siya nakasama doon sa mga nabahaan or hindi siya agricultural worker or veterinarian because we want to make sure na hindi siya leptospirosis. So, kasagaran, most patients will come in na murag flu man lang. So, those are the initial symptoms ng leptospirosis. So, sakit ng lawas, fever, pag-uman lang ni Doc. Pero when we ask na abay exposure na salong ba ka sa baha, oo yun, we always consider that. Okay. So, merong two phases. So, usually, hindi short course ang duration ng leptospirosis. We have what we call the initial phase, which is the septicemic phase. So, kumbaga, dito pa lang kadaghan ang bacteria sa inyong lawas. And it presents as fever, flu-like symptoms, masakit yung katawan, which you call myalgia, merong nausea, vomiting, suka, kasukaon, or nagasuka. And then, what is very prominent is yung from yung whole legs, medyo luya, hindi mailakad. Okay, so yun yung isa sa mga symptoms. So, kasama ng mga fever. Kaya may second phase, which is the immune phase. In pediatric cases, hindi masyado seen. But with adults, yun yung nababalitaan natin sa TV. Magaang atay, yellow na, yun yung tawag namin na ecteric. So, tapos either lisod mag-ihi or wala na nag-ihi because affected na ang kidneys. Okay? So, meron yung tinatawag na anicteric, ibig sabihin hindi nag-yellow. Tapos meron yung ecteric na leptospirosis. So, doon sa anicteric, ganun ang unang presentation. Fever, lawas, bugat, suka, gano'n. Pero not everything present in one setting.
pwedeng hindi naman nagasuka, nag-fever lang, okay, pero yung masakit yung hindi mailakad, yung paa, medyo masakit yun ang medyo prominent in the fever. Okay? Tapos, pagdating mo ng immune phase, doon hindi mo na makikita yung organisms, yung mga bacteria. So, disappearance of the bacteria from balik kung paano mo siya utugo, hindi mo na siya makita doon. So, nandun na siya sa ihi. So, mamaya we will deal on the diagnostics, so, kung ano yung mga, paano mo malaman nga na leptospirosis siya. Okay. Ayan. So, pagdating mo ng second phase, mas grabe-grabe na ang presenting symptoms. So, meron pa rin, pag dun sa anicteric phase, hindi siya, kumbaga, parang nagkaroon ka muna ng brief na ayo. So, abinin mo, ayo na ka, pero hindi pala. Okay? So, pagdating mo ng, yun nga, yung second phase, yung icteric na type of leptospirosis, doon na yung magaan na yung tayo mo, nag-yellow ka na, because the jaundice, yellowish of the skin, or even with the eyes, kaya icteric, kasi affected na yung liver, even yung skin, and the kidney, and yung mata. So, yung very prominent as well na sa mga leptospirosis cases is yung mata nila, yellow, mapula, tapos even yung side, yellow. Okay? And what's next? And 10% presents with rash. Yan, affected kung may rash sila. Okay? Diagnosis. So, paano natin masabi na para sure tayo na leptospirosis? First, of course, the doctor will have to see that patient. Pag nandoon yung exposure, so, a fever, and then yung exposure na ano ba ang trabaho niya. For example, wala naman baha, pero nagtatrabaho nga siya as farmer, so that will be one. There should be the doctor itself, kahit walang diagnosis, medyo kabalo siya. E paano kung bukid-bukid ka, wala kay pang test, more or less makabalo ang doctor with your symptoms. Okay? And then, so, ano yung mga makaingunta na leptospirosis na siya? So, may sa mga high-tech na countries, we have PCR, yun ma-identify nila, ELISA test. But with Philippines, what we usually do lang is, we monitor, for example, sa kidney, makita mo doon sa magkuha taong ihi, you can see blood, sa microscope lang, pag sinilip mo, makita mo din na, meron ding proteins na dapat wala sa ihi, pero makita ninyo. Okay? So, pagdating mo ng liver, mataas din yung mga test mo pertaining to the liver, yung mga SGPT, SGOT, LDH. So, very technical na yun. Pero, since those are affected, makikita mo na yun yung matataas. And yun ang may present na dapat, normally, wala sila, pero abnormal, yun sa kidney. Sa liver, dapat within normal range, pero sila matataas. Okay? So, but what is very diagnostic sa atin, sa Philippines, ginagamit natin is, during the first 2 weeks, pag ikuaanin mo siya o blood, ikuaanin mo siya o from the, what we call CSF, fluid from the brain, or dito sa spine, so CSF, cerebrospinal fluid, makita mo na meron mga spirochetes doon, yung leptospira interrogans. So, makita mo talaga siya live. So, yun, ma-identify ng mga mentec. Makita mo sila. Pero pagdating mo ng after 2 weeks, hindi mo na siya makikita doon. Makita mo na siya sa ihi. So, if you caught the patient, see the patient within the first 2 weeks, ang ina-order na mo is ang blood and the
CSF na culture and sensitivity. Pero pag lampas na, it's the urine. Kasi doon mo na siya makita eh. Okay? Tapos treatment. So for children, first line gihapon is the penicillin. Penicillin IV or tetracycline. Tetracycline if more than 9 years old na because ang side effects of tetracycline na less than 9-year-old is pangit ang ilang ngipon. So that's why we avoid tetracycline in less than 9 years old. Okay, for adults, doxycycline. Yun, medyo familiar ang mga tao doon, doxycycline. Okay. Prevention. So, prevention. So, syempre, pag farmer ka, paano mo ma-prevent yun? Di syempre, dapat, kompleto ka sa gamit. Okay? So, naka-boots. So, ganun din, pag baha, syempre, dapat naka-boots. Pero pag lagpas na dito, hindi mo na mag-protect yung sarili mo. Pero ideally, kapag baha, syempre, kung gaano ka taas yung baha, ganun din yung boots mo. Dapat lagpas ng konti. Tapos, so, earlier I've mentioned, if, hindi lang naman rats ang ma-infect ng spirochetes, hindi lang sila dun sa rat specific. So, pwede din sa iba, dog, cat. So, kapag exposed doon, syempre, dapat immunize din sila more or less. So, kung available yung immunization na yun. Okay? So, kapag may baha and maka-iwas ka ng baha, di mag-iwas ka na lang, magbangka ka. Okay? So, yun. Tapos, syempre, example, ito common. Look, gikan man lang ko sa bukid, tapos, atong kauban na mo, kung unsa yung pagsanggot, mauman sad ang gipang tadtad sa ilahang pagkaon. So, that may be the cause, because pag tadtad, asa ba tawag di mo? O paglimpisa, that, kung nag-touch siya sa even sa soil, kung contaminated to. So, tapos, wala kaya na hugasan, o gihapon ang ipang tagtad, infected na yung so that could be common. So, kailangan very particular ta in terms of hygiene and kung sa itong mga gamit. Okay? Tapos, for example, dayo ka or traveler ka, tapos alam mo na bagong baha doon. So, as long as exposed ka dun sa area na yun, once a week, pwede ka mag-take ng doxycycline. Or even for adults, pwede yan adults, doxycycline 200 milligrams. Once a week. Tapos, for example, kung 4 weeks ka nandoon, hindi itong 4 weeks ka din na once a week.